What up mga solid subscribers, no? So, alam ko naman lahat kayo, napanood nyo na po si SB19 bench na dam, guys, no? So, this time, guys, no, meron akong i-focus po dito, no? Ito po yung part na si Ken po ay nadulas siya, or ano kung nadulas siya, nag-trip siya, or may sumabit na ewan, no? So, ano to guys, i-analyze natin to or kung bakit nangyayari to sa isang performance or especially as a dancer, no, naranasan ko din po yung ganyan, yung madapa ka, matisod ka, no. So, i-explain ko sa inyo kung ano ko po ang makikita ko regarding po sa video na makikita natin. So, iba-ibang angles ang titingnan natin guys, na okay. Hindi natin papanoorin guys, hindi natin papanoorin yung buo, no. Gagawin natin is doon tayo mag-focus sa part na yun, and syempre bigyan ko kayo ng mga ideas, ng aking sarili, personal opinions regarding sa kung bakit nangyari kay Ken yung ganun. Okay, so without further ado, tara, tingnan natin mga videos na to. Okay guys, eto dito tayo sa part na to, no. So very big shout kay Wow, grabe, no. Kanya po itong video po na ito, no. And mamaya guys, marami pa tayong titingnan na angles guys, no. So eto, una muna titingnan itong angle na to guys, no. So medyo pa iba-iba yung angle nito, okay? Tara, panoorin na po natin to. And dagdag ko lang kaya, nilakayan ko na po yung view guys, no, para mas makita niyo po yung yung pinaka nangyari guys, no. Kasi pag ginawa ko siyang maliit lang yung preview, no, hindi niyo makikita maigi yung detalye, okay? Ayan yung panikin. Op, ayan, makikita niyo rito, nag-trip na siya. Hindi kasi sabi na nag-trip, ha. Nag-trip, kumbaga nag-stumble siya or parang natisod or basta nadapa, ganon. Other term siya ng ewan ko lang kasi ginagamit niya siya, pero kami ginagamit namin siya yung nag-trip siya or what, no, okay? Okay? Ito yung nangyari, no. So, dumula si Ken. May kita na yun, dumula siya rito, no. Ulitin ko po sa inyo, guys, no. Sinabi ko na to sa dance practice, no. Napaka-risky po ng steps na ginawa ni Sir Jay dito, no. Sobrang risky po talaga, no. Like, kailangan tumabingi yung paa nyo, as in, like, kailangan ganun, gawin nyo siya para mas ma-execute nyo na maayos yung steps, no. Pero, ang tendency po nun, guys, is talaga merong mga pwede mangyari na ganito, no. So, I think hindi naman nila inaasahan na mangyari to, since I think this is all because of Ken's wardrobe, no. O itong pants mismo siya, no. Yan, no. Kasi guys, kung makikita niyo po dito, itong part na to, yan. Saan yan? Yan. Kung makikita niyo guys, yung suot ni Ken na pantalon is halos umabot na po sa kanyang sapatos, guys, no. So, ang tendency, okay? Yan. So, ang nangyari, pag tabingi niya ng paa niya, which is ganun yung steps, no. So, sumama po yung pinaka-pantalon niya, no. Nag-slide siya, no. Pero kung sapatos niya lang yun or yung paa niya, no, para sa akin, hindi siya mag-stumble niya na ganyan na mangyayari, no. So, ang nangyari kasi is sumama po yung mga niya mismo, yung kanyang paa, no. Sumama po yung kanyang paa, no. Pag tagilid ng paa niya, sumama po yung pantalon niya, no. Which is, anong nangyari, nahatak. Pwedeng nahatak or pwedeng dumulas. Pwedeng yung isang dahilan is dumulas po yung pantalon niya dahil madulas. Hindi naman yung pantalon naman guys, pag napunta sa lapag yan, hindi yan katulad ng sapatos na meron siyang yung makapit, no. Yung pantalon guys, pag sa lapag yan is madulas po talaga yan. So, nangyari, isang dahilan is pwedeng pagtagilid ni Ken, sumama yung pantalon and then dumulas. And pwede pang isa guys, pagtagilid ni Ken, yung pantalon, nahatak pa ganun yung niya, yung banda rito sa may pantalon niya, yung gilid, no, yung papunta sa gilid ng niya. So, pagkahatak, ito may kita niya. Yan. Okay, balik tayo sa video. Yan, may kita nyo rito guys. Yan. Ito yung sinasabi ko, no, sumama po yung pantalon dito. And then, nadulas siya. Yun yung una. And then, pangalawa, pagtagilid ni Ken, guys, no, pwedeng ang nangyari dito ay, eto po, pagtagilid niya is nahatak po yung pinaka-pantalon, no. Which is, itong part na to, itong waist na to, I think, bumaba onti yung, yung pantalon niya. And then, ang nangyari, nahatak po. Kaya yung puwersa, nagtuloy-tuloy po, guys, no. Pwedeng ganun ang nangyari, guys, ha. So, I think it's either of the two yung nangyari po, no. So, ayan, mahirap po talaga pag nagsayaw kayo na hindi umayon po yung costume nyo or attire nyo sa piyesang gagawin nyo, no. So, I think hindi nila nalaman to na pwedeng mangyari pala tong ganitong klaseng bagay, no. So, okay, yun lang naman yun. Okay, meron pa siya guys, ha. Meron pong isang angle, tiyan natin to maigi, no. Hindi, I think, tiyan natin yung pangalawang niya. May nangyari pa napasikin, wait lang.
Okay, andito tayo sa next part guys, no. So ito na po yung last chorus na part nila, no. So kung kanina, yun po yung dance break nila, no. So dito ito na po yung last part ng chorus nila, no. Okay? Baka pwede natin i-comment si Josh. Napakaangas po sa kanya ng pulong buhok guys, as in. And then si Ken, no. Yung ano niya, yung buhok niya dilaw, tapos yung ano niya rin, eyebrow niya rin is dilaw. Okay? Ano na? Okay, ito na part na to guys. Malapit na. Op, yan. Doon na po nadulas si Ken, no? So, ito, meron na akong sagot dyan guys. For me, this, ano to, clear na po ito. Klaro na po sa akin tong part na to kung ano pinaka nangyari dito guys. Yan. Makikita niyo yung paa ni Ken. Slow mo natin. Dumulas po siya. Dumulas po siya. Yan. Bagalan natin. Para makita niyo po, no? Okay? Okay? Yan. Makikita nyo rito guys, yung pantalon niya is nilalamon na naman yung sapatos niya guys. Yung po yung nakikita ko dito as in. Yan o. Unlike po dito sa kabila, tingnan nyo. Tingnan nyo dito sa kabila, makikita nyo pa yung itim ng sapatos niya, no? Which is, syempre, color black yung sapatos niya, no? Dito guys, hindi nyo na po talaga makikita yung sapatos niya talaga as in, no? So, ang tendency, ito na. Ayan. Pak! Yan. Dumulas na po si Ken. Pag tapak niya sa likod, op, yan na. Dumulas na po siya guys. Wala na kayong makikita po talagang itim sa sapatos niya. So, ayun po yung nangyari nun. I think yun po yung klaro nun. Hindi naman siguro sila madudulas. I think, pare-pareho naman sila ng sapatos dito, no? Or, hindi naman sila magsusuot ng sapatos na hindi makapit, no? That's just my own opinion, no? Okay? Ay, syempre, isa sa mga kailangan yung ayusin guys pag nagpe-perform kayo is yung sapatos, no? Kasi kailangan maayos ang sapatos nyo kasi sa iba, yung tipong makapit siya sa kahit anong surface guys, no? Ako pag nagsasayaw, ewan ko na sa iba, pero ako pag nagsasayaw ako, gusto ko yung sapatos ko is makapit sa anumang surface, no? So, this is my opinion, ha? Okay nang gumastos ako ng mahal talaga sa sapatos pag nagpe-perform ako, no? Kaysa yung bumili ako ng mura na sapatos tapos hindi siya makapit, no? Magsasuffer lang ako, mag-aalangan ako gumalaw, no? So, okay, ulitin ko dito, guys. Yan, nadulas si Ken, no? So, ayun yung dalawang moment na nadulas si Ken, no? So, meron pa ako isang angle, guys, no? Wait lang. Okay, guys, ito na po yung sunod na angle, guys, no? Okay. Op, yan. Makikita nyo rito, guys. Wait lang, hanap tayo. Ayan, kitang-kita nyo, guys, sapatos ni Ken. Nakalapag na po. I mean, natakpan na naman po. Unlike sa kanila tayo kay Josh, hindi masyadong takip na. Although na masyado na siyang baba yung pantalon nila, no? Pero kay Ken, guys, takip na po yung sapatos niya. Nakikita niyo, nakayakap na po yung pantalon niya dito, guys. So, di ba? Okay. Ayan, o. Ayan, kita-kita nyo. O, yan. Ayan po, o, yan. Mas klaro dito, guys. O, yan. Nasa ilalim na po ng sapatos niya yung pantalon niya, guys, no? So, ayun na ang nangyari po, no? Yan. Klaro-klaro. Yan. Klarong-klaro po dyan, guys, no? So, I think, yan, at least clear na po sa atin na kaya po nag-stumble si Ken, kaya po nadulas siya, kaya po napatid siya is dahil po sa kanyang costume, no? Pero, Ken, guys, napaka-flexible enough niyan, guys. Kaya niyang gumawa ng mga stunts, kaya niyang mag-backflip. Doon makikita, guys, yung ano niya, yung versatility niya as a dancer po talaga, no? Kaya niyang mag-adjust sa mga bagay-bagay, no? So, this time, guys, it's clear for me. I think it's clear also for you guys, no, na talagang nangyari po yung bagay niya dahil po sa costume ni Ken, no? So, I think ang pwedeng mangyari dito, no, I think alam naman nila, no? Baka kasi nung nag-rehearse sila, baka nung ginawa nila technical rehearsal sila, no, hindi napapansin ni Ken or hindi nila napapansin na mangyayari yan, or baka hindi bumaba, no? So, kasi mahirap din po talaga yung ganyan, no? So, I think, ano rin yan, kumbaga, alam na nila na, ay, hindi pala pwedeng i-risk talaga, no? Kailangan pag nagpe-perform tayo, kailangan natin mag-adjust, no? So, wala tayong pwedeng sisihin dito, wala tayong sisihin dito, guys, no? Ano lang yan, it's part of the show po talaga yung mga ganyang klaseng bagay, no? So, makikita nyo naman kung papanuroon yung full video, guys, no? Nung nadapa si Ken, nung ano siya, hindi siya nagpa-apekto, yun mahalaga, nagpaka-professional siya, nagtuloy-tuloy siya, pinakita niya na, ay wala to, ano lang to,
sanay na ako sa mga ganitong klaseng bagay na hindi ako dapat magpa-apekto sa mga ganito. No? Diyan may kita guys yung experience. Kasi guys, pag halimbawa performer kayo, no, na ng first time na nangyari sa inyo yan, no, baka mataranta kayo, hindi nyo alam ang gagawin yun. No? So, ang tendency is hindi na kayo makasunod. Pero ang ginawa ni Ken, kung mapanood nyo po yung video, talagang pagkadapa niya, and then sa pangalawang dapa niya rin guys, tuloy-tuloy lang po siya, humabol siya sa steps, humabol siya sa performance, and then pumasok siya ng part niya, anong pakiramdam, di ba? Parang wala nangyari lang po talaga. No? Yan. Ganyan kagaling si Gen. Ganyan nakagaling po ang SB19 sa mga ganyang klaseng bagay. No? So, a very big shoutout po syempre sa SB19. A very big shoutout po sa Mansi Entertainment. And a very big shoutout po sa Bench for making this happen. No? The first ever live performance ng SB19 na Damn. No? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video. So, this is Point to Signing out. Peace. Let's see.